Ayun, magandang araw po ulit. Pag-usapan natin kung paano natin malalaman kung sira yung brake master. Ayan, bago na yan eh. Yung brake master po, siya yung pinaka master. Kaya nga brake master ano. Siya yung galing dun sa ano natin, sa pedal. Mula sa pedal natin, may rod na tutulak sa kanya. Papunta rito sa hydroback natin. Papunta rito sa brake master. So siya naman yung magdi-distribute papunta sa linya, pababa, front and rear na ano, drum or rotor disc. Tapos sa mga ABS, siya naman yung siya yung pinaka main kasi na supply papunta ron sa control sa ABS module. Saka ABS module naman na magdi-distribute sa apat na gulong ng fluid. So pag yung pinakatrabaho niya, syempre bomba siya eh, bomba ng fluid. So pag nasira siya, magkukulang ng supply ng fluid sa baba or hihina yung supply ng fluid papunta sa system natin. So possible na mangyayari is lulusot yung preno natin, mawawalan ng preno. So siyempre alam naman natin, delikado yan kasi ayun yung trabaho niya, pahintuin yung sasakyan mula sa pananakbo hanggang sa pahintuin eh. Pagka hindi mo mapahinto yung sakyan mo, alam na mangyayari. Bangga na ho yun. So ito po yung siya, yung cylinder niya, no? Yan. Sa loob po niyan, meron tinatawag na repair kit. Pero yung iba, ito. Pero yung iba po, wala nang repair kit o walang nabibiling repair kit, kaya napipilitan o nauuwi sa palit ng assembly na brake master. So ito, kagaya nito, pinalitan ko na to brake master assembly na kasi walang available na repair kit. Ngayon, kung may available naman na repair kit, tinitingnan pa rin yung loob ng silindro kung may tama na. Kasi pag may tama na yun, uwi pa rin sa palit ng assembly. So, ito yung loob niya. Ayan, tamang-tama. Nakapagpalit kami ngayon. Galing naman po ito sa Toyota Ra. So, ito yan. May piston po kung tawagin. O may piston po na tawagin yan. Ito, panloob to. So, dalawa ho yan. Eh, kung mapapansin nyo, dalawa. Yung iba, 3 butas eh. Ay 4. May mga 4 pa yan, mga sinauna. Ito, 2. Isa dyan sa front, isa naman sa likod. O, sabihin na natin na ano, itong loob na to, panlikod. So, madi-distribute papunta sa likod. Tapos, ito naman sa harap. Pagtapak nyo ng preno, tulak yung rod dyan, bubuga ng fluid papunta sa system. So may loob po yan. Ayun yung cylinder na sinasabi ko. Tinitingnan ho yan, kaya lang hindi yata kita. Ayan, tinitingnan ho yan kung may gas-gas na. Kung may gas-gas na ho yan, kagaya nito, may gas-gas to eh. Ayan o. Dapat makinis na makinis yan kasi may rubber yan dyan dito. May gas-gas na yung loob, mapipilitan po na palit ng assembly na brake master. So pag assembly, medyo mabigat po yun compare sa repair kit. O medyo may presyo. Kaya swerte pa rin na ibang brake master ay napapalitan lang ng repair kit at walang tama yung silindro. Swerte, repair kit lang talaga. So paano natin malaman kung may problema na para maiwasan natin yung tinatawag na mawala ng preno sa kalsada? Okay, unang-una, papaandarin natin yung sasakyan. Kaya lang wala akong sample dito. Ayan. Naka-drain kasi yung ano eh, mga langis bawal paandarin. So pwede naman yan, paandarin nyo na lang ho yung sasakyan ninyo. Pag pinaandar ninyo, tatapakan nyo ngayon yung preno. Pagtapak nyo ng preno, unti-unting lumulubog papunta ron sa flooring natin o sobrang lalim, possible may tama yan. Ikalawa, pag nananakbo tayo tapos biglang lumubog yung preno natin o minsan nawala. Ikatlo, pag tinapakan natin yung preno at lumulubog tapos binobomba natin, nagiging okay. So pag dinala po kasi ninyo sa mga mekaniko nyo yan, ang unang-unang diskarte o gagawin dyan, sisilipin mo na yung 4 na gulong. Kung may leak, kagaya niyan, kung may leak yung caliper kit,
Minsan naman sa wheel cylinder. Pag wala yan, mga yan, dito na pupunta yan. Yan. Sa brake master. O, titingnan yan. Yung pag binuksan yan, ako kasi ang ginagawa ko muna, binubuksan ko to. Yung dalawang tornilyo na yan, iangat ko ng konti. Tinitingnan ko kung may maglilik. Pag walang naglilik yan, ibig sabihin, yung internal leak na tinatawag na, nasa loob yung leak. So lumulusot yung ikalawang piston, kagaya ng video ko kanina. So yun doon nagkakaroon ng leak. Kaya ang possible na itatanong ninyo dyan, tireman, kasi hindi naman nagbabawas yung fluid ko, lumulubog. So ang tinatawag po natin doon ay internal leak na sa loob mismo ng silindro, yung ikalawang piston niya. Kaya lumulusot yung preno. So kung halimbawa maramdaman nyo yung mga sinabi ko na yon, ipatingin nyo na po agad, kasi diyan po yung nangyayari na biglang nawawala ng preno. Kasi may time po na sira yan, lalo na yung ikalawang piston niya, yung nasa inner, bigla na lang pong lulusot preno ninyo dyan. Bawa nananakbo kayo, biglang malalim yung tapak ninyo, tapos walang kagat. Pag binomba ninyo, nagkakaroon. So, papalitan nyo na agad yon. Kung halimbawa, depende po yung sasakyan ninyo, hindi pare-pareho lahat ng sasakyan. Depende sa sasakyan na gamit ninyo, yung iba repair kit lang, yung iba assembly na. Kagaya nung pinalitan namin kanina, Toyota Rush, wala na siyang repair kit na nabibili, puro assembly na. So medyo pricey. Tsaka unahin po natin lagi yung preno para safe po yung biyahe natin, yung pamilya natin. Diba? Kagaya nga pagpapasok ko sa mga expressway, check brakes. Nakalagay doon. So tama yun, kasi reminders yun. Pag pumasok ka doon, check mo muna yung preno mo, mamaya lumulubog Siyempre matuli na yung mga sasakyan doon mga 100 na takbo nyo, 80, mas tapak nyo, walang low, disgrasya na. Diba? So yun, brake master po, yung pinaka master ng brake system. So dagdag ko na sa mga ABS po pala, pag tinapakan ninyo, unti-unting lumulubog yan, tapos may hangganan na matigas, hindi na lumulubog. Normal yun, kasi malalambot na yung mga preno niyan. Unlike nito, wala nang ABS to, talaga unang tapak mo dapat matigas ka agad, so may hangganan na, wag lang siyang dumudulo hanggang flooring. O yun lang, brake master po.